Itago niyo na lang po ako sa pangalang Benji. Baguhan pa lang ako noon. Ilang araw pa lang akong nagtatrabaho bilang waiter sa isang resto bar. Isa sa mga lugar na kilala sa tahimik na labas pero maingay kapag lumalim na ang gabi. Hindi ko alam ang galawan. Hindi ko pa kabisado ang mga muka at lalo na ang mga kwarto sa loob. Sinabihan lang ako ng senior waiter. Ikaw na maghatid nito sa VIP. VIP room. Noon ko lang narinig yun mula sa loob. Akala ko dati, pang mayaman lang, pang inuman, pang maarte. Kinuha ko ang tray na may mamahaling pulutan at ilang bote. Nanginginig pa ang kamay ko habang naglalakad sa makitid na hallway. Habang papalapit ako, napansin kong iba ang vibe. Mas madilim ang ilaw, mas tahimik ang paligid, kahit rinig ko ang malalalim na tawa sa loob ng kwarto. May amoy sa hangin. Hindi alak, hindi rin sigarilyo. Hindi ko alam kung ano pero parang may kumirot sa sikmura ko. Kumatok ako. Isang sandali ng katahimikan bago bumukas ang pinto. Sa loob, may mga lalaking hindi ko kilala. Maayos ang suot, pero hindi pangkaraniwan ang kilos. Mabagal ang galaw ng iba. Sobra naman ang sigla ng isa. May mga baso sa mesa. May mga bagay na agad kong iniwasan ng tingin. Hindi dahil alam ko kung ano, kundi dahil ramdam kong hindi ako dapat tumingin ng matagal. Inilapag ko ang tray. Walang pumansin. Parang normal lang sa kanila. Nang palabas na ako, may narinig akong mabilis na pag-uusap. Pabulong, parang nag-aaway pero pinipigilan. Isang lalaki ang tumingin sa akin. Diretso, matagal. Lumabas ako ng VIP room na mas mabigat ang dibdib kesa pagpasok ko. Pagbalik ko sa service area, napansin kong may kakaiba sa paligid. May manager na pabalik-balik. May staff na pinapauwi ang ilang customer sa main hall kahit hindi pa tapos ang inumin. May guard na palihim na may kinakausap sa phone. May problema ba? Tanong ko sa kasamahan ko. Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa pinto ng resto bar, tapos sa hallway ng VIP. Huwag ka muna lumayo. Baka kailanganin ka, sabi niya sa mababang boses. Hindi ko pa alam noon kung bakit biglang bumigat ang hangin. Hindi ko pa alam na ilang minuto na lang, mag-iiba na ang gabi. At hindi na ako magiging simpleng waiter na bagong pasok. Sa labas, may humintong sasakyan. At doon nagsimula ang ingay. Hindi pa ako nakakahinga ng maayos nang biglang bumukas ang pinto ng resto bar. Malakas, sunod-sunod. Pulis! Walang kikilos! Parang sumabog ang buong lugar. May mga sigaw, may mga basong nabasag. Ang tugtog na kanina lang ay malakas, biglang pinatay. Ang mga ilaw, binuksan lahat. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. May mga armadong pulis na pumasok. Mabilis kumilos, parang kabisado na ang loob. Diretso silang nagtungo sa hallway ng VIP room. Doon mismo kung saan ako nanggaling ilang minuto lang ang nakalipas. May narinig akong sigawan mula sa loob. Dapa! May kalabog, nagmamakaawang boses, may galit. Hindi ko na makita ang nangyayari, pero rinig ko lahat. Parang ang lapit-lapit ng peligro. Isang maling tingin, isang maling hakbang, pakiramdam ko, madadamay ako. May isang pulis na lumapit sa akin. Stop ka? Opo, sagot ko, nanginginig. Diyan ka lang, huwag kang gagalaw. Pinaupo nila kaming mga waiter at staff sa gilid. Isa-isang chinecheck ang ID. Tinatanong kung gaano nakatagal sa trabaho, kung sino ang pumasok sa VIP room, kung may nakita raw ba kami. Nang banggitin ng VIP room, biglang bumalik sa isip ko ang mukha ng mga nasa loob. Ang tingin ng lalaking tumitig sa akin, ang kakaibang amoy,
ang pabulong na usapan. Hindi ko alam kung safe akong magsalita. Wala po, naghatid lang po ako ng pagkain. Sagot ko. Tinitigan ako ng pulis ng ilang segundo. Parang sinusukat kung nagsasabi ako ng totoo. Sa huli, tumango siya at lumayo. Maya-maya, inilabas ang mga lalaking nasa VIP room. Nakaposas ang iba, yuko ang ulo. Hindi na sila yung mukhang may kontrol kanina. Isa sa kanila ang lumingon sa loob at saglit kaming nagkatitigan. Doon ko naramdaman ang totoong takot. Matapos ang raid, tahimik ang resto bar. Walang musika, walang customer. Amoy pawis at kaba ang hangin. Pinauwi kami ng maaga. Pero hindi ako agad umalis. Naupo lang ako. Hawak ang ID ko. Nanginginig pa rin ng kamay. Baguhan lang ako. Trabaho lang ang hanap ko. Pero isang gabi lang, nakita ko kung gaano kadaling madamay ang taong walang kinalaman. Kung gaano kabilis masira ang buhay dahil lang nasa maling lugar ka sa maling oras. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Nag-text ako ng maikli. Pasensya na po, magre-resign na lang po ako. Ayun yung sabi ko. Hindi na sila nagtanong, hindi na rin ako nag-explain. Mas pipiliin ko na ang walang trabaho kaysa isang gabing baka hindi na ako makauwi. Minsan, ang pinakatamang desisyon ay ang umalis bago ka patuluyang hilahin ng gulong na hindi mo naman ginustong pasukin. Ginabi na ako ng gabing yon dahil sa thesis. Ako po si Cheska. Ilang linggo na kaming halos hindi umuuwi ng maaga. Palipat-lipat ng bahay ng kaklase. Bit-bit ang laptop, kape at eyebags na parang permanenteng kasama na namin. Nang gabing yun, sa bahay ng kaklase ko kami natapos. Akala ko, aabot pa ako sa huling biyahe. Pero hindi ko na malayan ang oras. Mag-text ka pag nakauwi ka na, sabi nila habang palabas ako. Tumango lang ako. Kahit ramdam ko na ang kaba. Tahimik ang kalsada. Wala na halos jeep. Wala na ring tao. Hawak ko ang bag ko ng mahigpit. Parang may instinct na nagsasabing wag akong makampante. Sanay naman akong umuwi ng gabi, pero iba ang pakiramdam nun. Mas mabigat ang hangin, mas madilim ang paligid. Pagdating ko sa iskinita na dinadaanan ko pa uwi, bahagya akong huminto. Isang mahabang daanan yon, makitid, may sirang ilaw at may mga bahay na tila abandonado at wala nang nakatira. Wala ring mga aso, as in tahimik. Huminga ako ng malalim at pumasok. Sa kalagitnaan ng iskinita, may narinig akong kaluskos, parang yapak, pero hindi sabay sa lakad ko. Huminto ako, huminto rin ng tunog. Akala ko, guni-guni lang. Baka dahil pagod ako, baka dahil sa puyat. Nagpatuloy ako. Doon ko siya nakita. Isang lalaking nakatayo sa gilid. Bahagyang nakatago. Gusot ang damit, magulo ang buhok. May hawak siyang bote. Hindi ko alam kung alak o kung ano. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi gumagalaw. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagkunwari akong hindi siya nakita at naglakad ng mas mabilis. Pero narinig ko ang yabag niya. Mabigat. Parang lasing o sabog. Miss. Tawag niya. Hindi ako lumingon. Mas binilisan ko ang lakad ko. Pero mas binilisan din niya. Ramdam ko na ang pawis sa palad ko. Ang naiisip ko lang ay tumakbo at sumigaw. Bigla siyang humarang sa harap ko. Amoy ko ang kakaibang singaw sa hininga niya.
Namumula ang mata, nanginginig ang kamay niya. Pero hindi dahil sa lamig. Ngumisi siya. Hindi ngiting masaya, kundi ngiting nakakatakot. Sandali lang. Umatras ako. Sinubukan kong umiwas pero sinundan niya ang galaw ko. Doon ko na na-realize na wala kaming kasabay sa iskinita. Walang bukas na bintana, wala ring ilaw. At sa sandaling yon, naisip ko, kung may mangyari ngayon, may makakaalam ba? Umakbang siya palapit at doon nagsimulang mabalot ng takot ang buong katawan ko. Umakbang siya palapit, parang bumagal ang oras. Narinig ko ang sariling tibok ng puso ko. Sinubukan kong umatras pero tumama ang likod ko sa malamig na pader. Wala na akong mapuntahan. Inabot niya ang braso ko. Doon na ako napasigaw. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas. Basta napuno ang dibdib ko ng takot at galit. At sumabog sa sigaw na hindi ko na napigilan. Paulit-ulit, malakas at desperado. Sumigaw ako ng saklolo. Nagulat siya. Binitawan niya ako at napaatras. Saglit siyang nag-alinlangan. Tumingin sa magkabilang dulo ng iskinita. Parang doon lang niya naisip na may makakarinig. May sumagot ng sigaw. Oy, sino yan? Mga tanod. Narinig ko ang yabag ng paa. Ang tunog ng pito. Biglang nagmura ang lalaki at tumakbo palayo. Nanginginig akong napaupo sa sahig. Halos hindi makahinga. Ilang segundo lang, pero parang napakahaba. May dalawang tanod na dumating. Hawak ang batuta at flashlight. Isa ang lumapit sa akin. Agad akong tinakpan ng jacket. Miss, okay ka lang? Tanong niya. Hindi pa rin ako makapagsalita. Tumango lang ako habang nangingilid ang luha. Hindi pa doon natapos. Habang inaalalayan nila ako palabas ng iskinita, narinig namin ang sigawan sa kabilang kanto. May humahabol, may nadapa, may kalabog. Hindi nagtagal, dumating ang balita. Nahuli rin ng lalaki. Kahit tumakas, hindi siya nakalayo. May mga tanod sa kabilang ruta. At may mga residente ring nagising sa ingay. Dinala ako sa barangay. Nandun na rin ang lalaki, nakaposas. Hindi na makatingin ng diretso. Wala na ang tapang kanina. Wala na yung ngiting nakakatakot. Kinabukasan, nagsampa ako ng reklamo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga posibleng susunod. Nakulong siya. Hindi agad nawala ang takot ko. Ilang gabi akong nagigising sa konting tunog. Ilang linggo akong umiiwas sa iskinita. Pero unti-unti, bumalik ang lakas ng loob ko. Kasabay ng pag-alam na may mga taong rumiresponde. May mga taong handang tumulong at may hustisyang umandar. Ngayon, tuwing ginagabi ako, mas maingat na ako. May kasama. At tuwing naaalala ko ang gabing yun, hindi ko pa rin makakalimutan ang gabing yun. Hindi ko nasasabihin ang pangalan ko. Gabi-gabi akong nakatayo malapit sa monumento, sa bahaging hindi masyadong maliwanag, pero hindi rin lubusang madilim. Sanay na ako sa ingay ng mga jeep, sa usok, sa mga matang mabilis tumingin tapos iiwas. Doon ako naghahanap ng kliyente. Mga lalaking halatang pagod, halatang nagmamadali, halatang may hinahanap na panandaliang aliw. Hindi ito pangarap, trabaho lang, para mabuhay. Nang gabing yon, may lalaking lumapit. Simple ang suot. Akala ko, mas ligtas ang ganon, yung hindi pala biro, hindi pala salita. Nag-usap kami saglit, nagkasundo. Sumunod siya ng hindi nagmamadali.
Sa loob ng inupahan naming kwarto, ramdam ko ang kaba pero pinilit kong wag ipakita. Sanay na ako. Iniisip ko lang palagi na tapusin agad, kunin ang bayad at umalis pa rin ng buo pa rin ang loob at katawan ko. Natapos kami ng walang salitang halos binitawan. Huminga ako ng malalim at inabot ang kamay ko. "Kuya, bayad mo." Tahimik siya. Umupo lang sa gilid ng kama. Parang nag-iisip. Inulit ko. Mas mahina ang boses. Doon ko napansin, iba ang tingin niya. Hindi na siya yung lalaking kanina lang ay tahimik. Tumayo siya bigla. "Ano?" tanong ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, may inilabas siya mula sa bulsa. Isang patalim. Hindi malaki pero sapat para manginig ang buong katawan ko. Itinutok niya yun sa akin. Diretso. "Tumahimik ka," sabi niya. Nanlamig ako. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Ang nasa isip ko lang, ganito pala ang pakiramdam kapag wala kang laban. Lahat ng tapang na inipon ko sa mga taon ng pagtayo sa kalsada, naglaho sa isang iglap. "Wala kang makukuha," dagdag niya. Tumango lang ako. Wala na ako nagawa. Umatras ako. Hinayaang dumaan siya. Hinayaang buksan ang pinto at lumabas na parang wala nangyari. Naiwan akong nakatayo, nanginginig, pinipilit huminga. Hindi ako umiyak agad. Naupo lang ako sa kama, nakatitig sa dingding. Hindi ko naisip, paano kung sa susunod, hindi na lang patalim ang ilabas? Paano kung hindi na lang pananakot ang mangyari? Kinabukasan, bumalik pa rin ako sa monumento. Pero hindi na ako tumayo sa pwesto ko. Dumaan lang ako, tinignan ng mga ilaw, ang mga taong nagmamadali, ang mga babaeng katulad ko na naghihintay pa rin. At doon ako nagpasya. Hindi na ako babalik sa trabahong yun. Mas mahirap ang buhay na walang kasiguraduhan. Oo, pero mas nakakatakot ang buhay na isang maling kliyente lang, pwede kang mawala. Hanggang ngayon, tuwing makakakita ako ng patalim, bumabalik ang lamig sa dibdib ko. Paalala na minsan, hindi sapat ang lakas ng loob para mabuhay. Minsan, kailangan mo rin matutong umatras habang may pagkakataon pa. Unang beses pa lang ni Marco, pumasok sa isang club. Matagal niya nang pinag-iisipan ang gabing yon. Ilang taon ng pag-iipon ng lakas ng loob, panunood mula sa malayo at pakikinig sa mga kwento ng mga kaibigan. Ngayong gabi, sabi niya sa sarili niya, oras na. Pagbukas pa lang ng pinto ng club, sinalubong na siya ng malakas na tugtog, ilaw na tila humihila sa dilim, at halakhakang parang walang bukas. Nanginginig ang mga kamay niya habang umuupo. Pilit inaayos ang polo na parang may interview siyang pupuntahan. Doon niya nakita ang babae. Hindi ito yung pinakamagarbo ang suot. Hindi rin yung pinakamalakas tumawa. Pero may titig itong diretso. Parang alam na alam kung bakit siya nandoon. Lumapit ang babae, ngumiti, at naupo sa tabi niya na parang matagal na silang magkakilala. Kaunting usap, kaunting tawanan, at bago pa siya makapag-isip ng maayos, nagkasundo na sila. Hindi niya na maalala kung paano sila nakarating sa motel. Ang alam niya lang, bumilis ang tibok ng puso niya sa bawat takbang sa makitid na hallway. Sa loob ng kwarto, tahimik ang paligid. Tanging ugong lang ng aircon at sariling hinanga niya ang naririnig niya. Para kay Marco, halo-halo ang kaba at pananabik.
Lahat ay bago, lahat ay mabilis. At sa gitna ng mga sandaling yun, nakalimutan niya ang mundo sa labas. Pagkatapos, bumigat ang mga mata niya. Isang iglap lang ang pakiramdam, pero pagmulat niya, maliwanag na ang ilaw. May kumakatok sa pinto. "Sir, check out na po." Receptionist ng motel ang gumising sa kanya. Napabalikwas siya, biglang nagising sa katotohanan. Wala na ang babae, tahimik ang kwarto, masyadong tahimik. Nagmadali siyang magbihis. Habang isinusuksok ang kamay sa bag, napansin niyang parang may kulang. Kinapa niya ulit. Wala ang wallet, wala rin ang cellphone. Nanlamig ang batok niya. Umikot ang tingin sa kwarto na parang umaasang may mahanap sa sahig. Sa ilalim ng kama, sa banyo, pero wala. Lahat ng laman ng bag ay nandoon, maliban sa dalawang bagay na pinakamahalaga. Lumabas siyang parang lutang. Hindi niya masabi sa receptionist ang totoo. Hindi rin niya alam kung kanino siya lalapit. Wala siyang pangtawag, wala siyang pamasahe pa uwi. Ang dala lang niya ay isang karanasang matagal niyang pinangarap at isang aral na hinding-hindi niya makakalimutan. Pag-uwi niya kinagabihan, tahimik lang siyang naupo sa gilid ng kama. Hindi siya galit, hindi rin umiiyak. Parang may nawala sa kanya. Hindi lang pera o gamit, kundi ang inosenteng paniniwala na lahat ng unang beses ay magiging maganda. Simula noon, hindi na siya bumalik sa club. Ako nga pala si Carlo, taga Quezon Province. Lumaki ako sa probinsya. Simula bata pa ako, naririnig ko na yung kwento tungkol sa latian sa likod ng barangay hall. May kung anong nilalang daw na tumitira doon. Pero hindi ako naniniwala noong una. Hindi ako madaling takutin. Nakakatulog pa nga ako sa kubo sa gitna ng bukid kahit mag-isa. Pero nagbago ang lahat noong gabi ng June 2021. Noong araw na yun, nagsara ang sari-sari store ng pinsan ko ng medyo late. Tumambay pa kami saglit, nagkukwentuhan. Umuwi ako mga 3:30 PM. Medyo madilim na. May 2 daan pa uwi sa bahay namin. Yung mas mahabang daan sa kalsada pero maliwanag. At yung shortcut sa latian, madilim, walang poste, pero mabilis kang makakauwi. Siyempre dahil sanay na ako, shortcut ang pinili ko. Pagpasok ko pa lang sa kapatagan, napansin kong kakaiba ang katahimikan. Walang kuliglig, walang palaka, parang walang gustong gumawa ng ingay. At ang tanging naririnig ko lang ay yung yapak ko sa putik. Habang papalapit ako sa latian, may napansin ako na kakaiba. Sa gilid ng daan, may malaking bakas ng paa sa putik. Hindi siya pang tao, pero hindi rin pang hayop. Malaki, bilog ang unahan. Tapos 4 na parang daliri na mahaba. Napatigil ako, sinilip ko. Tas may amoy hindi mabaho, pero parang malansang tubig na matagal nang nakatenga. Tumayo ang balahibo ko, pero sabi ko sa sarili ko, hayop lang yan. Baka malaking palaka lang o kung ano. Paglampas ko ng mga ilang hakbang, doon ko narinig yung tunog na hindi ko inaasahan. Pero hindi siya normal na palaka. Mas mababa. Mas parang may boses ng tao na pilit pinipigilan. Napaatras ako ng konti. Di ko na ma-explain pero malayo sa normal yung tunog. Nang ilawan ko gamit ang flashlight ng phone ko, kumalabog bigla ang tubig sa gawing kanan ko. Parang may tumalon na mabigat. Tapos may narinig akong parang humihinga, malalim,
mabagal. Doon ko unang na-realize, hindi ako nag-iisa sa latian. Pero ang pinakang kinalabutan ako, nung magsimula nang magsalita yung tunog sa dilim. Hindi malinaw, hindi normal, pero parang taong may paos na boses na pilit ginagaya ang ingay ng palaka. Wag ka. Napaatras ako, nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung tao ba yun, hayop o kung ano. Hindi ko rin alam kung anong itsura niya. At honestly, hindi ko pa gustong tignan. Ang pakiramdam ko lang, may nakatayo sa gitna ng latian, nakatingin diretso sa akin. Nakatayo lang ako noon, hawak ang ilaw ng phone ko, habang yung tunog sa dilim ay papalapit ng papalapit. Hindi ko na alam kung saan ko ibabaling ang flashlight. Baka mas mabuti pang wag ko nang tignan. Pero bigla na lang may gumalaw sa mismong unahan ko. Isang mabilis na kislap sa tubig. Isang anino na tumalon mula sa mababaw na bahagi papunta sa direksyon ko. Tinutok ko ang flashlight at doon ko siya unang nakita ng buo. Ulo ng palaka, katawan ng tao, pero hindi pantay, hindi mukhang natural. Parang pinilit idikit ang dalawang bagay na hindi dapat magkasama. Ang balat niya ay sobrang basa, nangingintab, pero hindi makinis. May maliliit na butlig. Ang dibdib niya ay humihinga ng malalim. Napakabagal. Bawat hinga may kasamang tunog na parang may likido sa loob. Yung mata niya ang pinaka nagpatigil sa akin. Pula, malaki, at nakatingin diretso sa akin. Tumalon siya papalapit. Mabagal. Parang sinusukat niya ang reaksyon ko. Pero ang tunog ng yapak niya sa putik, parang malaking kamay na kumakapit sa lupa. Balik ka ba? Yung boses niya, para siyang taong natutong magsalita kahapon. Basag, may tunog ng plema, at parang galing sa lalamunan na hindi dapat magsalita. Nabitawan ko ang phone ko sa sobrang kaba. Bumagsak sa putik pero nakailaw pa rin. Sa isang iglap, tumalon yung nilalang palapit sa akin. Isang napakalaking lundag na hindi kaya ng tao. Ramdam ko yung lupa na parang gumalaw. At doon ko naramdaman ang kamay niya. Oo, kamay. Hindi paa. Hindi palaka. Kamay ng tao pero mahaba ang daliri. Madulas, malamig, parang nasawsaw sa malamig na tubig buong araw. Hinawakan niya ang binti ko ng mahigpit. Parang tinitignan kung masasaktan ba ako. Nagpumiglas ako at natanggal ang pagkakahawak niya sa akin. Pinilit kong tumakbo ng mabilis at nang makalayo ako ng 1 metro, bigla siyang umatras. Parang ayaw niyang tumapak sa parte ng daan na tuyo. Doon na ako nagkalakas ng loob na tumakbo ng sobrang layo. At habang tumatakbo ako, naririnig ko pa rin siya. Huwag kang babalik. Pero ang pinaka nakakatakot, hindi boses niya, hindi itsura niya, kundi yung mga sumulpot sa likod niya. 4, hindi, 6. Hindi ko alam kung ilan. Dumami sila. Mga mata lang ang nakita ko, pulang umiilaw sa dilim. Nakalutang sa ilalim ng latian. Nagsimula silang lumapit. Pakalat, paikot, pinapalibutan yung daang basa. Kung hindi ako agad nakarating sa poste ng ilaw, hindi ko na alam kung ano nangyari sa akin. Nang sobrang nakalayo na ako, nakita kong tumigil na sila, huminto na. Parang may hangganan ang kaya nilang tawirin. Tumingin ako pabalik at nakita ko silang lahat. Nakalubog hanggang dibdib sa tubig. Nanonood lang, hindi gumagalaw. Tapos isa-isa silang lumubog. Pagdating ko sa bahay, nanginginig pa rin ako.
Hindi ako nakapagsalita. Tinanong ako ng nanay ko kung bakit basa ang short ko, kung bakit nanginginig ang kamay ko. Pero wala ako nasabi. Kinabukasan, bumalik ako sa lugar kasama ang 3 kong pinsan. Umaga na, maliwanag. Wala kaming nakita. Pero may isang bagay akong napansin na hindi ko malilimutan. Yung mga bakas ng paa sa putik. Malalaki, bilugan, may 4 na daliring mahaba. Pero ang pinakang nakakakilabot, sa mismong lugar kung saan ako hinawakan, may malaking marka sa putik. Parang balat na dumikit. Pero simula noon, Sir Dave, hindi na ako dumaan sa latian. Hindi na rin ako naglalakad ng mag-isa kapag madilim na.